Good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Atin pong itaas ang kanyang pangalan. Hallelujah. Naghatiwala po sa iyo, Lord, ang iyong gawain
morning, good morning. Yes. Hallelujah, purihin ng Diyos. Sa umagang ito mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy sa ating pong tinatalakay dito po sa libro ni Pastor Rick Warren, ang Purpose-Driven Life. Day 14. Yung ating pong pamagat, when God seems distant, kapag ang Diyos ay tila malayo. Ang ating pong text ay sa Isaiah chapter 8 verse 17. Sabi niya, the Lord has hidden Himself from His people, but I trust Him and place my hope in Him. Aking hinihintay ang Panginoon na nagkukubli ng kanyang mukha sa sambahayan ni Jacob, at ako'y aasa sa kanya. When God seems distant. Sabi po ni Rick Warren, God is real no matter how you feel. Ang Diyos ay totoo kahit pa ano ang nadarama mo. Ang Diyos hindi magbabago. Ang Diyos hindi nagbabago katulad ng tao, mga kapatid. It is easy to worship God when things are going great in your life. But circumstances are not always pleasant. Diba? Minsan, pag maganda ang panahon, maganda ang buhay, mas madali magpuri sa Panginoon. Pero pag may mga circumstansya, may mga kapighatian, may mga problema, tila baga ang hirap na magpuri sa ating Panginoon Diyos. The question is, how do you worship God then? What do you do when God seems a million miles away? Ano ba ang gagawin natin? The deepest level of worship is praising God in spite of pain. Yan po yung the deepest level of worship is praising God in spite of pain. In spite na may mga circumstansya. Diba? Thanking God during the trial. Trusted Him when tempted. Surrendering while suffering. And loving Him when He seems distant. Dapat hindi nagbabago, mga kapatid. God admits that sometimes He hides His face from us because of sin. Diba? Dapat yung level ng ating pananampalataya o pagtitiwala sa ating pong Panginoon ay hindi yan nalilimitahan ng mga problema, kasakitan, diba, mga kapatid? Patuloy pa rin. Diba? Kasi nga, alam natin, ang Diyos ay buhay. Kaya sabi po ni Job, sa Job chapter 23 verse 8 to 10, sabi niya, I go east but He is not there. I go west but I cannot find Him. I do not see Him in north, for He is hidden. I look to the south but He is concealed. But He knows where I am going. And when He tests me, I will come out as pure as gold. Diba? Alam naman natin yung buhay ni Job. Siya na ata ang pinakamatinding nangyari sa kanyang buhay. Siya na ata ang pinakamatinding kaganapan na nangyari sa buhay niya. Ang buhay ni Job, mga kapatid. But, sabi niya, I will come out as pure as gold. Diba? Mga kapatid, hindi ho siya natinag kahit na lahat ng nangyayari sa buhay niya mapapait, hindi po siya natinag. Diba, mga kapatid? How do you keep your eyes on Jesus when they are full of tears? Paano ka mananatiling nakatitig kay Jesus kung ang mga mata mo ay puno ng luha? Job chapter 1 verse 20 to 21, at this sabi ni Job, get up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground and worship. Yan ang unang ginawa ni Job, mga kapatid. Tumayo siya, di ba? Nag-shave siya, siguro naligo siya, naglinis siya ng katawan niya. And then he fell to the ground and worship the living God. And said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Purihin ng Diyos. Diba? Napaka-powerful statement ang ginawa po ni Job,
dito, mga kapatid. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Hallelujah. Kaya, paano natin mapanatili nakatitig tayo sa ating pong Panginoong Hesus kung ang mga mata natin ay punong-puno ng luha? Number 1, tell God exactly how you feel. No, huwag kang ipokrito. Sabihin mo sa Panginoon kung ano talaga ang nararamdaman mo. Sabihin mo sa Diyos kung ano talaga ang nararamdaman mo. Diba? Wala nang padaloy-daloy pa. Pour out your heart to God. Unload every emotion that you're feeling. God can handle your doubt, anger, fear, grief, confusion, and question. Kaya niyang i-handle yan ng Panginoong Hesus. Ipagkatiwala mo lang yan sa Kanya. Walang reservation, walang takot, walang maskara. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Lahat yan, mga kapatid. Tell God exactly how you feel. Diba? Wala nang pagpadalos-dalos. Sabihin mo sa Panginoon, heart to heart. Sabihin mo sa Kanya yung inyong nararamdaman. Sabi niya, did you know that admitting your hopelessness to God can be a statement of faith? Diba? Yun po yun. Wala kang tinatago sa Panginoon. Sinasabi mo lahat sa Kanya. Yan, number 1. Number 2, focus on who God is. His unchanging nature. Itoon ang iyong isip sa Diyos at sa Kanyang di nagbabagong katangian. No, gaya po ng tao nagbabago yan. Pero ang ating Panginoon, Jesus, ay hindi po siya nagbabago kailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Regardless of circumstances and how you feel, hang on to God's unchanging character. Hindi yan tulad ng tao na sala sa init, sala sa lamig. Di ba? Madaling magbago yung temper ng tao. Pero ang ating pong Panginoong Hesus, He never changed His character. Always remind ourselves that God is good all the time. Na alam natin, He loves me, He is with me, He knows what I'm going through, He cares me, and He has a good plan for my life. Diba? Yung total dependency sa ating pong Panginoon. Na wala naman tayong magagawa apart from Him. Kaya ang gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating sarili. Ituon natin ang ating isip sa ating pong Panginoon. And number 3, trust God to keep His promises. Magtiwala sa tutok din ng Panginoon ang Kanyang mga pangako. Tanging ang Diyos lamang ang nangako na tinupad niya yung pangako. During times of spiritual dryness, you must patiently rely on the promises of God, not your emotion, and realize that He is taking you to a deeper level of maturity. So don't be troubled by trouble. Don't be troubled by trouble. Mga kapatid. Circumstances cannot change the character of God. Kahit ano pa mga circumstansya, hindi mo kayang baguhin yung pagkatao, karakter ng ating pong Panginoong Hesus. God's grace is still in full force. He is still for you, even when you don't feel it. Diba mga kapatid? God's grace is still in full force. Mga kapatid, hindi yan nagbabago. And number 4, remember what God has already done for you. Alalahanin mo ang mga nagawa ng Diyos para sa iyo. Yan lamang ang gagawin natin. Always remember ng mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. If God never did everything else for you,
He would still deserve your continual praise for the rest of your life because of what Jesus did for you on the cross. Kung wala si Jesus sa buhay natin, we are nothing, we are lost, we are in vain. He gave everything so you could have everything. He died so you could live forever. Namatay po ang Panginoong Hesus para tayo'y mabuhay. Inako niya sa cross ng Kalbaryo lahat ng kasalanan na ginawa natin, mga kapatid. Kaya wala tayong dahilan na hindi magpasalamat sa Diyos. Wala tayong dahilan na hindi sa papurihan sa kanyang mga ginawa, mga kapatid. Kaya lagi natin dapat inaalaala yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Huwag natin kalimutan. Kaya nga, ito yung bagay na hindi natin kinakalimutan. Yung biyaya ng Panginoon sa atin na pinagkaloob niya. For God so loved the world that He gave. Laging gave. Diba? He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Diba? Ang ating Panginoon lamang ang gumawa niyan. Tayo nga, yung oras na nga lang natin hiningi ng Panginoon, hindi pa natin maibigay. Yung sarili nga natin hiningi niya, hindi pa natin maibigay. Di ba? Lalo na yung ating position, yung ating oras, hindi natin kayang ipagkatiwala sa Panginoon. Si Jesus, buong buhay niya, ibinigay niya sa atin para tayo'y maligtas. Mga kapatid. Yan dapat yung treasure natin. Yung hindi natin kinakalimutan yung mga bagay na ito. Dapat ito yung nakaukit na sa ating pong puso. Diba? Kaya ang ating pong pagtugon dapat dito ay yung gampanan natin, yung tungkulin natin bilang kanyang mga disipulo. Ano ba yung pinagagawa sa atin ng Panginoon? Yun dapat ang ginagawa natin. Diba? To make disciples. Discipling the nation, preach the gospel, share the good news to the whole world, no? Sa apat na sulok ng mundo. 'Di ba? Gamitin mo yung itong platform na ito. Buti nga ngayon madali na eh. 'Di ba? Wala nang dahilan na hindi maabot yung mga ethnic groups. Yung mga kahit nakasulok-sulukan ka sa mundong ito, maabot ka na ng ganitong live streaming. Why? Because pag mayroon kang cellphone at internet, makakapanood ka na. Diba? Live broadcast. Mga kapatid, unlike before, napahirapan, no? May persecution. Bawal magdala ng mga Bible. Pinipersecute yung mga Kristiyano. Bawal magtipon-tipon in public. Diba? Ngayon po, wala nang dahilan. At iyan po dapat yung tinitreasure natin doon sa kabutihan ng Panginoon na ginawa sa atin. Always remember, mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa tuwing nakikita mo yung cross, dapat nagre-rema yan sa'yo. Diba? Hindi lamang yung ginagawa mong palamuti, yung cross na yan. Ang laki po ng significance niyan, ang laki po ng kahalagahan niyan sa atin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga, ang tanong dito, question to consider, how can I stay focused on God's presence, especially when He feels distant? Paano ako mananatiling nakatuon sa presensya ng Diyos, lalo na kapag tila malayo siya sa akin? Tandaan natin mga kapatid, si Lord hindi yan lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Never ng Diyos hinayaan o pinabayaan ang Kanyang anak. Tayo lamang po ang nag-iiwan sa ating pong Panginoon. Tayo lamang po ang may katigasan ng ulo. Ayaw natin tanggapin ang ating pong Panginoon. Di ba?
na kahit na tayo po ay nagkasala, tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Ganun po yung pagmamahal niya sa atin. Ganun po yung habag ng Diyos sa atin. While we still sinners, Christ died for us. Mga kapatid. Ganun tayo binavalue ng ating pong Panginoon bilang isang Kristiyano. Kaya nga, tayo po ay meron na po tayong tatak Kristiyano. Yung bandila natin, daladala natin. Diba? Yung bandila ni Kristo, ang daladala natin, mga kapatid. Na kahit saan tayo pumunta, daladala natin yung bandila ni Kristo. We are Christ ambassadors. Mga kapatid. Kaya sa lahat ng bagay na gagawin mo, ibandila mo ang Panginoon. May trabaho ka man, ibandila mo siya sa trabaho mo. Nag-aaral ka man, ibandila mo siya sa mga kaklase mo. Diba? OFW ka man, ibandila mo siya sa kumpanya mo na nagtatrabahuhan. Na maging patutuo ka sa kanila, na meron kang Diyos na buhay. Na kahit may mga pain, may mga persecution, may mga circumstances, diba? Hindi natitinag, hindi ka nagbabago, dahil ang Diyos na ating sinasamba ay hindi nagbabago. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. I do hope mayroon tayo napulutan ng aral sa araw na ito. Na-ignite tayo, na-encourage tayo doon sa kanyang mga salita. At sa oras na ito, mga kapatid, aking pong tinataas sa Panginoon, sino man ngayon ang nakakaranas ng mga karamdaman or may mga anxieties na nararanasan. Father, I pray in the name of Jesus, we need to touch their lives, Lord. Heal them, Lord, in Jesus' name. Give them peace and joy, Lord God, in Jesus' name. Lord, kami pinaghigalak sa aking mga kapatid na nagdadanas o na kami po nakikigalak sa kanilang mga karawan, anibersaryo sa araw na ito, Panginoon. Continue to give them life, full of life, at patuloy mo pong samahan ang aming pong mga kapatid sa araw na ito. Pagkasalamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw na ito, Panginoon, maging mabunga, mapayapa, matagumpay ang buong maghapon sa aming pong pagpagawa, O Diyos. Give us knowledge, give us wisdom, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, sa araw na ito. Lord, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa oras na ito, at maingat po namin sa binabalik lahat ng papuri. Salamat. Salamat po sa kapatid namin na naglaan ng oras, sumubaybay sa aming pong live streaming, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po sila ng exceedingly, abundantly, above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen and amen. Yan po, mga kapatid. God bless po. And to God be all the glory. God bless. Bye-bye.